harapan PBS? Hindi. Kumbaga parang nanenega ka sa mga rejection. Nega sa rejection. Yes. Ayan, so, bigyan ko ng sample, no? Nega sa rejection. Actually, ganito lang yan eh. Minsan sinasabi natin sa sarili natin, parang hindi sa... Nag-i-invite ka, nare-reject, tama? Nag-i-invite ka, 10, dumating isa, negative ka, tama? Ganito lang yan eh. Minsan iniisip natin, parang hindi para sa akin sa'yo sana. Tawag, magal tayo, no? Minsan, dami mo ng rejection, naiisip mo, God, baka sa'yo na. Tama? Pero alam mo, tingnan nyo guys, balikan nyo nung balikan nyo nung nag-aaral kayong maglakad. Nag-aaral kayong maglakad, tinuturuan kayo ng nanay mo, tinitrain ka, tama? May nagtitraining lagi? Nagtitraining lagi? Yes, sa next gen. Guys, tingnan nyo Every Wednesday. Nung naglalakad tayo, tinitraining ng nanay. So, same lang sa'yo sana, habang nilalakad mo yung journey mo, sa success, sino nagtitrain? Si upline. Tama? Ang tanong, nakikinig ba kay upline? Hindi masyado, no? Paano matututong maglakad? Paano matututong maglakad? Hindi nakikinig sa nanay. Okay? Tapos pag nadadapa tayo, sabi natin hindi na para sa atin sa'yo sana. Isipin nyo, nung naglalakad tayo, iniisip ba natin, Nay, sorry, hindi para sa akin yung paglalakad. Tama? May ganon. Tama pa. Hindi para sa akin. Nadapa ka, bumangon. Tama? Nadapa, bumangon ulit. Bumangon ulit. So, ganun lang din. So, dito sa ginagawa natin to, unang-una, napakahalaga na talaga guys, alam mo, training. Bakit? Kasi yung training, yun yung si upline, tinitrain ka para malaman mo, para patakbuhin yung business. Diba? Para patakbuhin yung business, tapos, si upline nandyan, para sabihan mo rin, magkaroon ng open communication. Mamaya tinitext ka ni upline, mag-training ka. Hindi ka sumasagot. May nangyayari? Nangyayari, no? Hindi sumasagot. Tapos sasagot ko na 3 hours na. Naligo po ako. Sagal mo maligo, ah. Diba? Kasi same lang din sa nangyayari yun sa amin. So sabi ko nga, kung sasabihin mo na hindi para sa'yo si Yusana, baka may mali. Oo, may mga ganyan. Diba? Alamin mo rin, ano bang nangyayari? Baka hindi ako nagtitraining. Baka pag nadadapa ako, dumapa na lang talaga. Tama. Tama eh. Sabi mo, na hindi para sa akin yung paglalakad. Pero di ba natuto tayo maglakad? Ibig sabihin, tuloy-tuloy lang talaga dapat. Tuloy-tuloy lang talaga dapat. Training, tapos makinig lang tayo lagi kay upline. Kasi maniwala ka, hindi ka naman ipapahamak ni upline. Kasi pag nasira ka din si upline. Pag nasira business mo, pinahamak ka niya, malamang siya sira. So sabi, with regards naman sa keeping ng downlines. Ayan, keeping ng downlines, ang ginagawa ko ganito. Kapag magkikip ka ng downlines, number 1, dapat magkaroon kayo ng open communication. Open communication, bakit? Unang-una, alamin mo, ano ba tip point ni downline? Bakit niya ginagawa si Yusan? Kasi sa basic training pa lang, dapat alam mo na yun. Bakit? Kasi alam mo kung paano mo siya tutulungan. Meron akong isang downline na ang dahilan niya kung bakit niya ginagawa si Yusana is dahil sa nanay niya. Kasi yung tatay niya namatay, wala siyang nagawa. So every time na gusto na niyang mag-create, hindi ko talaga kaya eh. Bakit? Auto-ship eh. Yes. Nahirapan sa auto-ship. May nahirapan sa auto-ship. Alam sabi ko sa kanya, ganun ba? Sabi ko, auto-ship. Hahayaan mo bang yung auto-ship na yan, yung makasira or makahadlang sa'yo para ibigay mo yung ginhawa na gusto nibigay sa magulang? Sabi ko, ano ba yung auto-ship? Sabi ko, kung magkakaroon ka ng traditional business, di ba parang nangungupahan ka? Renta. Masama pa niyan. Pag nagrenta ka, wala nang bumabalik sa yung produkto. Tama? Sabi ko sa office, auto-ship, parang yan yung para yung business mo, tuloy-tuloy pa din. Diba? So sabi ko sa kanya, auto-ship, product movement lang yan. Actually sa team ko, dapat, yung share ko lang mo, sa isang linggo, dapat po kasi, meron kang product movement, meron kang guest ins, meron kang trainings. Dapat kasi yung isang linggo mo, dun sa mga bagay na yun. May product movement, may guest ins ka, tsaka may trainings. Kasi, believe me, kung puro ka lang pag-guest, wala kang training, mali, hindi rin yung page. Alam mo kung bakit? Kasi mali yung pag-represent mo, mali yung approach mo, and most probably baka nga hindi ka makapag-guest kasi hindi mo alam kung paano pag-approach. And natututunan natin yan sa mga trainings. So, yung tatlong yun yung para hindi tayo mahirapan sa business. So, may question questions. Alam nyo guys, eto tuloy-tuloy lang talaga. Alam nyo kung bakit? Kasi consistency lang talaga yung solusyon. Kasi
isipin nyo, hindi nyo ba nararamdaman minsan kapag hindi ka tuloy-tuloy nakakatamad, ang sarap magpahinga. Tama. Ang sarap magpahinga. Isang araw ka nga lang hindi pumunta ng office, parang gusto mo nang gawin 2 araw, 3 araw. Ha? Tama Na hindi mo napapansin, napapabayaan mo na pala yung business mo. Guys, nasan ba yung business natin? Nasa Makati, tama? Saan ka nakakita ng tindahan na hindi mo binabantayan? So dapat pala, ibig sabihin, lagi ka dapat Tama eh. bibigay ka ng time na pumupunta ka dito. Maniwala ka, walang tindahan na kumita na walang tindera. Tama? So yung business mo nandito, magbigay ka ng panahon para sa training, para matuto ka, para mabantayan yung tindahan. So, may concern pa po ba? Question? Tip? Wala naman? Tips. Ano yung mga kadalasang approach na ginagawa sa pag-invite? Invite. Sa pag-i-invite. Tip sa Yes. inviting. Tip namin, ang magandang ano sa inviting actually, pinaka-the best, kidnap talaga. Kidnap talaga. Kidnap talaga. Kidnap talaga. Dapat lang kasi, medyo nakakaba. Ano Sino yun? kinakabahan sa kidnap? Ayoko hindi. Hindi naman. Hindi naman. Pero kasi iba baka magalit yung kayo. Oo, ayun lang. Walk out bigla. Ang solusyon lang marinig ko, Sa mga alam niyo, ang solusyon lang Oo, sa walk out. kidnap, Di ba walk out? dapat Oo, totoo. magaling mag-open mind. Yung taong mag-open mind. Okay. So, i-open mind muna. Kailangan matinding open mind lang. Wag kang papayag na Sino mag-open mind? Yung may guest. Pasample nga ng open mind up. Depende yan. Kung ang nag-invite bago pa lang, ba 1 day pa lang, most probably hindi marunong mag-open mind. Minded. 1 day pa lang eh, so hindi. So dapat ganito, may sistema Tulungan pa yan. din. May sistema yan. Pagdating na parang, halimbawa, restaurant yung setup niyo. Pagdating ng guest, dapat si upline pasalubong. Bago magkasama yung dalawa. Si Tama. upline pasalubong. Pagsalubong ni upline, Dapat nga ganun. Eh di nagkamaya na kayo, ay may kasama nga pala. Ito si ano. Dapat yung may guest, sasabihin niya, ala, actually may kasama ako eh. Ino-open mind na niya ng konti. Actually ngayon kasi, alam, ganito nga ginagawa ko. Nakakatamad na magtrabaho, no? Oo nga, business na tayo. Oo, sige, alam mo, gusto ko na rin mag-business eh. Alam mo, tamang-tama. Kasi alam mo, may isi-share ako sa'yo, meron ko siyang pinu-workout na business. Sabi niya, talaga, ano yun? Sabi niya, ito, papakilala ko mo. So, may kausap nga, may kasama ako actually. So, si upline, sasalubungin na kayo. Siya yung mag-open mind. Ganun yun. Okay, good. So, halimbawa sa office, ganun din yung scenario. Dapat si upline nandito. Sasalubong na. Kasi pagka hindi mo sinalubong yan, malamang galit yan. Gusto ko na mag-business. Diba? Pag prinisenta mo, tinuro mo yan dito. Siyempre wala siya paano, ano ginagawa nito sa akin? Parang niloloko na naman eh. Tapos nakakita pa siya mga Isa-reset ka na. Para tayo ganyan. So yun, nasa lupa. Maganda yun. Suggest nyo. Salubungan ako. Kasi naman, yung kung maganda naman yung pagkaka-open, so yan maganda. Sabi na dito na raw siya. Paano ano yung nag-text sa'yo, susuka lang. Ayaw sa may mga nanay ganun. Ayo, yung sabi Wala mo si pa ano. sa akin naging ganyan. Dalawa. Pero wala pa naman. Wala pang nangyayari talaga. Ganito lang. Pag nag-text siya ng gano'n, Nag-text lang, hindi natuloy, ganun. Sa'yo? nag-text siya, hindi. Kailangan personal mo na siya kausapin. Pero yung sabi niya, quit na. Oo, may nag-text Quit ka na ba? O sige, pag-usapan natin yung quit na yan. Pag-usapan natin, huwag kang sumunod. Kasi malamang, hindi naman yan mag-quit kung wala yung concern. Ibig sabihin may concern niya. Ano ba yung concern niya? Dapat malaman mo ano yung specific concern niya, solusyonan mo yun. Hindi mag-quit. Pero nung sa akin, lagi siyang busy, yung anak niya, ganun. Ang matindi pa nga niya, yung anak niya kasama na niya sa office niya. Kasi nga, wala na siyang yaya. Tapos yung asawa niya, gusto sa malayong lugar. Wala talaga siyang choice niya magagawa siya sana. Quit na daw siya. Sabi ko, ganun ba? Quit ka na. So ganito, ang ginawa ko, syempre, lahat ng trainings, i-record, papadala sa kanya, tuloy-tuloy pa rin yung guesting niya. Sabi ko, walang problema, huwag ka mag-quit. Nandiyan mo yung kapitbahay, hindi mo naman kailangan pumunta ng malayo para mag-quit. So ganun, hindi siya nag-quit. Tuloy-tuloy pa rin siya. Dapat talaga, kung ano yung concern niya, alamin mo. Pag nalaman mo yung concern niya, Yun din. Pwede nga din ma-record this. Padala na lang sa mga. oo, dapat bigyan mo siya ng solusyon. Halimbawa, hindi na talaga kaya pumunta ng office. I-consider mo yun, na hindi talaga niya kaya. Dapat kayo mag-record. Mas Ito. kami nag-record kami ng mga Ito, training. nire-record ko to. Papadala ko to sa ano, sa Paris. Sa akin kasi yung nag-quit, rejection na. Dapat mo siya mapa-attend ng training. Ang rejection training. Bawal talaga eh. ang ano. Bawal din. Marami naman siya dito. Papadala ko to sa Paris. Wala na. Paris. Sa? Paris. Yung train, yung ano.
Ano sharing niya. Uy, ano daw, tanong. Tanong ka. mo. Wala naman, wala na. Tanong Kay daw, coach. boss. Tanong daw. Open mind. Open mind, sinabi na nga pala. Open Oh, tip daw ng cold market. Na-try mo ng cold market. Anong tip? Ganito siya. Kapag cold market, hindi mo yan basta-basta mapepresent ka. It takes time. Dapat, una niyan, nakilala mo lang siya, unahin mo text-text muna, kilalanin mo siya, hanggang sa magkaroon kayo ng connection. Lumabas kayo, hindi yung sana muna. Okay? Invite mo siya, ay, sumama, parang gano'n, kasi nagkakaroon na kayo nag-build na kayo ng relationship. Saka mo siya bigyan ng representan, siguro sa second week. Kasi, ang mahirap sa cold market, wala kasing trust. Isipin nyo alam nyo ba, yung business natin, trust business to. Maniwala ka, pag walang tiwala sa'yo yan, kahit kaibigan mo yan, hindi maglalabas ng 38,000. Diba? Sinong tao maglalabas ng 38,000? Hindi ka naman niya kilala. Yung nasa kainan po, yung bawa nasa coffee shop or nasa... O, halimbawa nakakatagay. Gano'n, walang kasama, tapos bigla mo i-approach. Paano yung i-approach? Yung mga talagang Takot yun. Matatakot. Bigyan lang ng flyer, ganyan. Magbigay ng... Hindi kayo nagagano. Eh, paano? Or calling card. Paano po sa kanila, cold market nila, napagkwento lang, nilalakasan nila yung boses nila ng represent. Pagka nakikinig siya, pwede mo siyang kausapin. Depende kung interesado yung isura niya. Pero hindi ka directly pupunta. Hindi kayo directly approach. Hindi, Minsan na... kasi isipin nyo balikan nyo yung mga namimigay ng sulat sa Oo. mga nangihingi ng pera, baka mapagkamalan pa kayong doon. Sino yung kanan niyo? Magkatabi kayo, pwede mo siyang kausapin. May ka-Skype kayo? Kausapin na, May ka-Skype kayo? usap lang muna, pero hindi mo siya pwede kasi Wow. Out of... kasi magmumukha kasi tayong Cheap na. Ganun pa yun. Tsaka, syempre, tinan mo, bibigyan mo siya ng panahon. Trust business nga ito eh. So, hindi mo siya pwedeng ganunin agad. So, meaning sa umpisa, kailangan mo rin. Hindi pala pwede yun. Yung Hindi naman, actually hindi. susunggaban mo Actually, agad. alam nyo ba, sa next minute, ang inaano ni Coach na, Ganunin mo. hindi nagpapakain sa guest. Never kami nagpapakain sa guest. Alam niyo kung bakit? Kasi yung guest, kaya mo siya pinapresentan. Actually, ito may nagbibigay ng pabor sa kanya. Kasi gusto mo siyang payamanin. Kapag pinakain mo yan, parang ikaw yung may pabor, pabor mo, nag-ines mo siya. Isipin mo yun. Tama. Tama, di ba? Pwede mo siyang bigyan ng siguro may inom. Pero papakainin mo siya. Yung parang papangakuan mo, ano ka ba, kain tayo? Parang gano'n. Kasi ang magiging impression niya, ikaw yung nangangailangan. Kailangan maparealize mo sa kanya na yung business kailangan niya, hindi mo siya kailangan. Tama, di ba? Buti di ako nagpakain ng dalawang yung disco. Kailangan yun. Yun yung turo kasi nila. Buti di ko siya pinakain. Hindi pa naman nag-pay in. Hindi pa naman nag-pay in. Magpakain na. Buti hindi ko pinakain. Kumain kayo. Diba, kumain kayo. So, essential. Kayo mag-present. Hindi yung parang during presentation. Tsaka alam nakaka-distract yung pagkain yung presentation. Dapat kumain muna kayo, tapos dalhin mo siya. Ganito ginagawa namin, kain muna tayo, tapos punta tayo ng coffee shop. Ganun lang, tapos na kami kumain. Kasi nakaka-distract, nawawala rin yung focus niya. So kasi di ba pag nagpe-present kasi tayo, hinuhuli natin yung puso ng tao. Mas mahalaga guys, kapag nagpe-present yung eye-to-eye contact. Hindi mo pa kaya makipagtiligan ka sa sarili mo. Kulang na lang halikan mo. Kailangan talaga yung eye-to-eye contact kasi dyan mo siya kung talagang interesado siya. Tip. Galing. Yung taong pa-ganon-ganon, nakaganon, Oo. yung may nakaganon na Oo, may ganon. may nakaganon na pinapresenta, dapat kalabi ka naman. Yung alam mo ba? Yung mga nagte-text ako. Okay lang yan. Yung hindi. Actually, ganito yan eh. Sa build-up and open mind, sinasabi na namin yun na yung cellphone pinapakot namin. Okay, good. Ganun pala siya. Sinasabi namin, alam mo yung magsasalita? Grabe, sobrang well-respected sobrang ganun And dapat. sobrang alam mo ba? Bago mo siya hindi yung talaga. oras niya sa atin para lang present ko sa atin. Para siya yung good opportunity. Kaya lang alam mo, hindi talaga ako papayag na hindi mo tatago yung cellphone na kapag bago siya umano. Kasi nahihiyak ako. Kasi sobrang nire-respeto ko siya. Diba gawin niya? Tago niya. Tapos, dapat ikaw mismo, hindi ka rin nag-cellphone. Baka naman kasi nag-cellphone ka, kaya nag-cellphone din siya. Kasi tinan mo hindi naman, yung ano kasi, yung guest,
Alam niyo diba, Edify? Oo. Ito yung magpe-present, ito yung guest, ito yung ikaw. Si guest, at saka yung magpe-present, hindi niya kilala yan. Ang nakakilala niya ikaw. So ito yung mag-bridge. Since ikaw yung mag-bridge, dapat kung ano yung ginagawa mo, titingnan lang yan ng guest. Kung ikaw, sinabi mo kanina, well-respected sa company, pero ikaw tumatayo ka, nag-text ka, hindi ka nakikinig mismo sa nagpe-present, ganun yung gagawin niya. Kaya dapat kung ano yung ginagawa mo, ano ka doon, medyo clean ka doon. Kasi kung ano yung ginagawa mo, gagayahin lang yun. Kung ikaw, hindi ka nag-text kahit may tumulong, pinukuha lang, ano. So, ganun din yung gagawin niya. Tama. Oo, well respect. Tama. Dapat hindi may iwanan talaga. Ano ba yung recommended hours talaga? Na lengthy presentation? Kung babasahin natin yung BDS, dapat 1 hour. Pasok na 1 hour lang. Kompleto na yun from company property. Hanggang motivation na yun. Or to close. Pasok naman Yung tayo. 1 closing, hour hindi. naman tayo. Yun ang medyo, yun yung closing yung pinakamatagal. Pero dapat in 1 hour, tapos na yung presentation. Yung simula sa open mind, simula sa tour. Kasi nakakaano. Oo nga eh, minsan nakabot dito. Totoo. Minsan, 3 oras. Ano ang strategy niyo pag namamahalan sa 38? Oo. Paano ang ano nyo? Papabain mo lang ng papabain. Sa actually, binibiro ko siya. 38, anak na magkakasulat ko. Malaki ba? Oo. At hindi natin. Ano, 38 na paleta. Ano lang, iparealize mo sa kanya. Sabi mo sa kanya, saka makakita ng business, 38,000 na labas mo. Kita ka ng 200. ROI minimum 200. Alam mo kasi may mga yan. Jollibee, Starbucks, kailangan makita ng maliit lang pala. Actually, malaki lang naman yung 38,000 kung isipin mo siya sa expense. Yes, yun nga. Kung isipin mo siya sa investment, hindi na. Siguro nga, problem talaga. Dapat talaga. Kailangan mo magtayo ng sari-sari store ngayon. Papagawa ka ng tindahan. Hindi mo talaga iwan dapat yung gusto mo. Tapos edify talaga. Ano nyo yung benefits? May sariling office, yung mga utilities, mga ganun. Ang maganda niya, may sariling empleyado na puro professional. Yun, no? Smile yun. Kailangan mo lang palitin yung 38. In a way na makikita niya ano yung hindi lang naman Prada. May Prada ka na, parang libre ka na kasi may Prada. Kasi ito pang lahat. Okay lang ba sila po? Nangangarap ka ba mag-uwi sa Makati? Ganun lang. Okay na? Yan na? Grabe, power! 1 milyon! Let's go direct for Oo.